Good afternoon, everyone. So, nandiyan na bang ating mga kabataan? Yan, sige. Tayo'y dumako na dito sa ating worship hall para sa ating gawain sa hapon na ito bilang paggunita sa banal na hapunan ng ating Panginoon. Ginagawa ito every first Sunday of the month. And, okay. So, yan. Wala rito ang asawa ni Brother JM, si Denny, no? Nag-aalaga ng mga anak na may sakit. Who else are sick ba sa ating mga miyembro na di natin nakasama ngayon? Yes, Abby. Oh, injured naman si Abby. Okay. Sige. May isang talata na matatagpuan sa Epeso, Kabanata 2 and verse 13. Okay, I ask Brother Mars to post it. Ephesians chapter 2 verse 13. Sa English, ang sabi dito, "But now in Christ Jesus, you once were far off, have been brought near by the blood of Christ." Sa Tagalog, sa wikang Pilipino, sa verse 13 sabi, "Subalit ngayon ay na kay Kristo Jesus, kayo na noong una ay malayo, ay inilapit sa pamamagitan ng dugo ng ating Panginoon." Ang dugo ni Kristo. Tayo bilang mga hentil, okay? So lahat tayo, wala na mga Israelita dito o Jew, no? We are all Gentiles excluded from the community of God's people. Yun ang ating kalagayan dati. Wala tayong bahagi sa covenant o tipanan na kung saan ang Diyos ay nangako ng kaligtasan na maggagaling sa Mesiyas, ang ating Panginoong si Jesucristo. Ngunit, ngayon, sa pamamagitan ng ating Panginoon, sa pamamagitan ng kanyang dugo, ang ating sitwasyon ay bago na. It was drastically changed. Dati, tayo'y malayo. Ngayon, tayo ay malapit na. Dati, tayo'y nasa kadiliman. Ngayon, tayo'y nasa liwanag. Ngayon, ay kabahagi na tayo ng covenant people of Israel. The covenant people of God. Okay? We are now near to God's people, di ba? Tayo bilang mga magkakapatid sa lugar na ito, sa kwartong ito, miyembro tayo ng TNC. Miyembro tayo ng isang local church. Ngunit tayo rin naman ay miyembro ng tinatawag na Universal Church. Meron tayong fellowship dito sa mga kapatiran sa iglesia, at pag tayo din naman ay lumabas sa iglesia natin, tayo rin ay merong spiritual fellowship sa ating mga kapatiran saan mang panig ng mundo. At higit sa lahat, tayo ay malapit sa Diyos. Kung dati tayo ay observer lamang, kagaya ng ating mga kaibigan, ng ating mga kaanak, ng ating mga anak na iniimbita, ngayon tayo ay miyembro na o bahagi na ng isang iglesia. Salamat sa dugo ng ating Panginoong Jesucristo na dumanak sa krus para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. At yun din nawa ang maging panalangin natin na ating mga mahal sa buhay, kasama natin, ang ilan ay kasama rito, ay maging kabahagi rin, na mapalapit din, maging malapit sa Diyos. Hindi lamang malapit in a sense na they can utter a prayer sa Diyos, kundi
malapit, as in, siya ay tayo ay ituturing niyang ating mga anak dahil sa relasyon natin sa ating Panginoong Hesukristo. Tayo ay umawit isang angkop na awit para sa ating gawain sa hapon na ito ay makikita sa Trinity Hymnal number 188. Ang title is There is a Fountain Filled with Blood. And let us all stand as we sing this hymn. Let us all pray. O aming Diyos, how we long to see the day na kami ay hindi na magkakasala. Mangyayari ito, O Diyos, kapag dumating ka na sa ikalawang pagkakataon. Ito man ay abutan kami na buhay o sa aming paglisan. Dalangin po namin, O Diyos, na kami bilang mga mananampalataya sa lugar na ito ay palagi na alalahanin ang sakripisyo mo na ginawa para sa kabayaran ng aming mga kasalanan. At patuloy na purihin ka at pasalamatan ka sa
kadakilaan na ginawa mo para sa amin. At kami na noon ay malayo sa iyo, ay tinawag mo sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesucristo, sa pamamagitan ng dugo na nabubo doon sa krus. Nabayaran ang aming mga kasalanan. Binigyan mo kami ng pananampalataya. Ikaw ang nag-cause sa amin upang manampalataya sa ginawa ng aming Panginoong Jesus. Dalangin din naman po namin, O Diyos, para sa aming mga mahal sa buhay, naway huwag mong hayaan na sila ay nakatingin lamang sa malayo. Huwag mo nawang hayaan na manatili silang hiwalay at walang relasyon sa aming Panginoong Jesucristo. Kahabagan mo po ang mga taong malapit sa aming mga puso. Kahabagan mo po ang mga taong dinadala mo sa lugar na ito upang mag-aral at makinig ng iyong banal na mga salita. Dalangin po namin, O Diyos, na nawa ay matagpuan din po nila ang kaligtasan na iniaalok sa pamamagitan ng pananampalataya sa perpektong ginawa ng aming Panginoong Jesucristo doon sa krus at sa pagtalikod sa kanilang mga kasalanan. Pinupuri ka po namin, O Diyos. Pinapasalamatan ka po namin. Nais ka po naming itanyag sa aming mga buhay sa kalagitnaan namin sa oras po na ito. Nawa ang inyong pangalan lamang ang mapapurihan at wala ng iba. Sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesucristo, ito po ang aming samo at panalangin. Amen. Makakaupo na po tayong lahat. At sa pagkakataon pong ito, tayo po ay makakapakinig ng isang tinatawag na conversion testimony ng yung paglalahad niya kung paano niya nakilala ang ating Panginoong Jesucristo. Last week ay napakinggan po natin yung testimony ng kanyang asawa, si Albert Lestino. Ngayon namang hapon na ito, pakinggan natin at tinatawag natin sa ating kalagitnaan, si Joy Lestino. Magandang hapon po sa ating lahat. Ako po si Chris Marie Joy Guray Lestino, 34 years old, wife of Albert and mother of Shiloh. Kasama ko pong umaattend sa TNC ang aking mga magulang na sina Ruel at Marian Guray since around June or July last year. Lumaki po ako sa isang Roman Catholic household. Bata pa lang ako, exposed na ako sa iba't ibang traditions at religious practices. Buong akala ko, kapag ginawa ko ang mga ito, magiging maayos ang standing ko sa Diyos. Noong nag-high school po ako sa Valenzuela Christian School, nagkaroon ako ng exposure sa isang Christian setting. May chapel service kami every Friday at may pastor na nagpipreach. Doon ko po nakuha ang First New Testament Bible ko. Binasa ko ito pero hindi ko lubos na maunawaan. May mga tanong ako ngunit walang malinaw na sagot. Habang lumalaki ako, ang pananaw ko ay nahubog ng halo-halong mga impluwensya. Namuhay ako sa kasalanan, idolatry, pagsisinungaling, pride, lust, pornography, pagiging makasarili, at kawalan ng respeto sa magulang. Hindi ko sineseryoso ang kabanalan ng Diyos. Now, during college, I attended Miracle Life Fellowship International Marulas, and a pastor shared the gospel using verses like Romans 6:23 na sinasabing, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang walang bayad na kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na ating Panginoon. I prayed the prayer of acceptance. I became active in church and later joined the praise and worship team. Marami po akong sinalihang mga activities at events, but the messages were often focused on prosperity, signs, wonders, miracles, emotional, and even supernatural experiences. Narinig ko pong muli ang gospel sa isang event. Ngunit ang pagkakaintindi ko po noon ay naligtas lang ako dahil tinanggap ko si Jesus at nagsisi ako.
Akala ko ang kaligtasan ay nakadepende sa aking desisyon. Hindi ko pa lubos na nauunawaan ang sinasabi sa Juan chapter 1 verses 12 to 13 na ang pagiging anak ng Diyos ay hindi kalooban ng tao or of human will, but of God. I was baptized during that time. When I started working from 2011 to 2019, mas lalo po akong na-expose sa worldly influences and sin. Active pa rin po ako sa church, pero gumagawa lang ako ng excuses kapag nagkakasala. Niisip ko, okay lang siguro, papatawarin naman ako ng Diyos. God is love and He is kind. Na para bang pwede kong kontrolin ang kaligtasan ko. Ngunit malinaw ang babala sa Romans chapter 6 verses 1 to 2 na sinasabing, ano ngayon ang sasabihin natin? Magpapatuloy ba tayo sa pagkakasala upang ang kagandahang loob ng Diyos ay sumagana? Huwag nawang mangyari. Paanong mangyayari na tayong namatay na sa kasalanan ay mabubuhay pa sa kasalanan? Hindi ko namamalayan na inaabuso ko na pala ang biyaya ng Diyos. Looking back, I thought salvation was something that I could manage on my own at nakasentro sa akin, sa aking pasya, sa aking pagsisikap, at sa aking emosyon. Now, the pandemic came in 2020. Nag-resign po ako from corporate at naging independent contractor. Mas nagkaroon ako ng oras para magbasa ng Biblia at mag-isip-isip tungkol sa aking pananampalataya. Nagsimula po akong magduda sa aking kaligtasan dahil hindi po ako makapag-speak in tongues at wala po akong any dramatic or spectacular spiritual experiences kagaya ng nakikita ko po sa mga churchmates ko noon. I asked myself, ang kaligtasan ba ay nasusukat sa emosyon o sa karanasan? Ngunit malinaw ang sinasabi sa Ephesians chapter 2 verse 1, kayo noon ay mga patay dahil sa inyong mga pagsuway at mga pagkakasala. Hindi pala emosyon ang batayan, kundi ang pagbuhay ng Diyos sa isang taong patay sa kasalanan. Nang kami po ay ikasal ni Albert noong taong 2021, nag-enroll po kami sa ISOM Bible Study class hosted by our former church. Doon po ako na-motivate na pag-aralan ang salita ng Diyos ng mas malalim. So, bumili po ako ng ESV Study Bible, ngunit ako po ay diniscourage ng isa sa mga leaders at nasabihan na hindi po dapat daw umasa sa mga commentaries at sapat na ang personal interpretation and experience from the Holy Spirit. At ang Biblia raw ay nakorap na. So, lalo po akong naguluhan sa kung ano ba ang purpose ng Bible class na iyon. Ngunit patuloy po akong nagsaliksik, dumating ang taong 2022, napanood ko po ang American Gospel documentary. At nakapakinig po ako sa mga mangangaral na malinaw na ipinaliwanag ang Ebanghelyo in its full biblical context, na tulad po nila Paul Washer, John Piper, John MacArthur, at R.C. Sproul. Doon ko po nakita ang kaluwalhatian ng ginawa ni Kristo, na ayon po sa Efeso chapter 2 verses 8 to 9, dahil sa biyaya kayo'y iniligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ito'y hindi sa pamamagitan ng inyong sarili. Ito'y kaloob ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng mga gawa upang walang sino mang makapagmalaki. Naintindihan ko na ang kasalanan ko ay paghihimagsik laban sa banal na Diyos at hindi ito dapat i-take lightly. Ang kaligtasan ay hindi pala nakabase sa desisyon ko, kundi sa natapos na gawa ni Kristo. Jesus satisfied the wrath of God based on Romans 3:25. He lived the righteous life I could never live based on Matthew 5 verse 17. He bore the judgment I deserve, Isaiah 53 verse 5. At ayon sa Ephesians chapter 1 verses 4 to 5, ang kaligtasan ay plano ng Diyos bago pa ang pundasyon ng mundo. Even yung repentance pala and faith are gifts from God and not from my own effort. Finally, I realized that salvation is entirely God's work from beginning to end at wala po akong contribution dito. Ang mga katotohanan ito ang nagpakumbaba sa akin. Tinanggal po nito ang confidence ko sa sarili kong effort. Natutunan kong magpahinga sa katuwiran ni Kristo, hindi sa sarili kong gawa. Unti-unting itinuwid ng Diyos ang mga mali kong paniniwala at maling natutunan. Binigyan niya ako ng mas malalim na kauhawan sa kanyang salita,
gaya ng sinasabi sa Awit chapter 119 verse 105, "Your word is a lamp to my feet and a light to my path." By His grace, my husband and I were able to teach the young people in our former church with better biblical clarity. At dumating po ang taong 2023, naka-attend po ang aming grupo ng Pardilla and Moniz couple sa Strange Fire Conference na nagbigay pa ng mas malinaw na perspective. So habang mas lumilinaw po ang katotohanan, naging malinaw din ang ilang mga bagay na kailangan kong gawin. Albert and I eventually left our former church last year, 2025, and then God led us to TNC through the invitation of Kuya Breach and Ate Mary Ann Pardilla couple, and later encouraged and affirmed by Pastor Manolo Balagtas. As I sat under biblical preaching, many of my doubts were answered. Hindi ko po makakalimutan ang midweek teachings ni Pastor Joel on church history, on how the doctrines were formed, deformed, and reformed, and on the regulative principle of worship. Sa mga pundong po iyon, I knew that I wanted to grow here and serve. God also brought my parents, si Maya, si Angel, and even their families here. And that reminded me again that salvation belongs to Him. Bagamat ako po ay nagkakasala at nakikibaka pa rin sa mga temptations, hindi na ako nagre-rely sa sarili kong effort at control. Kay Kristo na ako kumakapit. Noon, I was religious but spiritually lost. Ako ay natrap in outward religion na pressure to perform spiritually. Sinukat ko ang pananampalataya ko by my feelings at nag-rely sa aking sariling desisyon and effort to secure my standing before God. Over time, God opened my eyes and I came to believe that salvation is entirely God's work, accomplished fully by Christ and not sustained by my performance. This shift brought me clarity, humility, and rest. Instead na magpumilit akong i-prove or i-control ang aking kaligtasan, I now trust in Christ's finished work alone and find assurance not in my emotion or any achievements, but in God's grace. Nais ko pong i-emphasize sa inyo na ang kaligtasan ay hindi base sa human decision, ngunit ito ay base sa soberanya ng Diyos. Sa akin pong pagwawakas, nais ko pong mag-iwan ng dalawang tanong sa ating lahat. Ikaw ba ay maituturing na relihiyoso, ngunit hindi pa malinaw ang ebanghelyo sa iyo? Kay Kristo ka ba talaga nagtitiwala or sa sarili mong kakayanan or effort? Sa Diyos lamang po ang lahat ng papuri. Purihin ang Panginoon sa napakagandang testimonya. Lahat ng ating papuri sa Diyos lamang dahil Siya ang nagbabago. Tayong mga tao ay sinasabi nga ng mga theologian, sa sobrang pagkakasala natin, tayo ay parang mga uod sa karumihan. So sa hapong ito, ikinagagalak ko at malaking pribilehiyo na ako magdala ng mensahe bago tayo mag-partake ng Lord's Supper. And with that, nais ko kayong dalhin sa Gospel ni Mark. Tayo ay buksan natin ang ating mga Biblia, ang ating scripture, mga copy natin sa ating cellphone at physical Bible. Mark chapter 3, verse 31 to 35. Mark chapter 3, verse 31 to 35. At ito ang sinasabi sa salita ng Panginoon in English. And his mother and his brothers came, and standing outside, they sent to him and called him. And a crowd was sitting around him, and they said to him, Your mother and your brothers are outside, seeking you. And he answered them, Who are my mother and my brothers? And looking about at those who sat around him, he said, Here are my mother and my brothers. For whoever does the will of God, he is my brother and sister
and mother. Tayo po'y lumapit sa Panginoon sa pananalangin. O Diyos, aming Ama, maraming salamat sa hapong ito na Ikaw, Panginoon, ang aming naririnig, Ikaw, Panginoon, ang aming sinasamba. Kaya, O Diyos, mula sa iyong salita, Ikaw din, Panginoon, ang mangusap sa amin. Buksan mo ang aming mga isipan at ang aming mga puso, ang aming mga spiritual na tenga ay mabuksan. At ang kaligtasan ay dumating sa mga hindi pa naliligtas. At ganoon din, Panginoon, para sa aming iyong mga anak, ay kami ay mas magkaroon ng malalim na relasyon sa iyo. Mas mapahalagahan namin ang iyong salita para sa aming sanctification, para sa aming edification. O Diyos, Ikaw ay maitaas sa hapong ito, sa pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Ang ating binasa ay napaka-importante at napakahalaga sapagkat nakikita natin yung realities ng dalawang mundo. Realities ng isang biological family at yung realities ng isang spiritual family. Nakita natin sa ating teksto na si Jesus ay nagpoproklama ng kanyang mission, ng kanyang gospel, na ang kanyang pagdating ay ito ay tanging daan sa kaligtasan ng pananampalataya sa Kanya. Sa ating teksto ay makikita rin natin na ikinokorek nito yung maling pagkakaalam ng Roman Catholic theologians patungkol kay Mary, na si Mary daw ay isang perpetual virgin. Nakikita natin sa tekstong ito na nagpapatibay na si Jesus pagkatapos siya ipanganak, ay nagkaroon siya ng mga kapatid, brothers and sisters. Kaya kung bubuklatin na natin ating Biblia, makita na sa Mark chapter 6, pinangalanan ng kanyang mga kapatid. Sabi diyan, is not this the carpenter, si Jesus, the son of Mary and brother of James and Joses and Judas and Simon? And are not his sisters here with us? So nakikita natin na ang tekstong ito ay pagpapatibay na si Kristo ay namuhay ng bilang tao. Ganon din si Mary, siya ay tao lamang. Napakaganda rin ng tekstong ito dahil nagkakaroon ng paghihiwalay. Nagkakaroon ng paghihiwalay sa isang society. There are two different people groups. One is your biological family. Ito yung araw-araw mong nakakasama. Ito yung mahal na mahal mo. At pangalawa naman, ito ang iyong spiritual family. Yung pagkatapos mong sumampalataya sa Panginoon, meron palang next level ng pamilya. At ito ay mas malawak. Parang binanggit sa atin ng ating leader kanina, mas malawak na pamilya. Hindi lamang ito nandito sa isang building na ito, but rather this church is a representation of the universal church of God. And every time we worship, ay pinapakita dito na ito ang kingdom ng Panginoon. We are part of the greater and the larger body of Christ. Itong teksto na ito, makikita din natin yung realities ng bilang tao. Dapat natin tanungin, nasan ba nakatindig ang aking identity? Sino ako? Am I really part of the family of God? Ako'y nagpipreach sa harap na ito, hindi lang para sa mga brethren. Sa mga hindi pa mananampalataya, ikaw man ay bata, ikaw man ay matanda, tinatanong mo bang iyong sarili, am I part of something better? Apart from my own family. The kingdom of God supersedes all earthly relations and identity. Kaya sa hapong ito, nais kong iparating itong mensahe sa inyo mga kapatid. Para sa ating ito lahat primarily. The family of God overshadows earthly union through Christ. The family of God overshadows earthly union through Christ. Nais kong linawin na itong teksto na ito does that mean na si Kristo ay anti-family. Na siya ay galit sa pamilya. Hindi po. But rather, ay ito'y pagpapatibay na ang pamilya na kinabibilangan ng isang mananampalataya ay mas matimbang, mas malalim kumpara sa ating earthly union, yung ating earthly families, biological families dito sa mundong ito.
Pero makikita natin ang kahalagahan ng isang pamilya. Sa Genesis chapter 1 verse 27 to 28, ating basahin. Genesis chapter 1 verse 27 to 28. At sinasabi diyan, so God created man in His own image. In the image of God, He created him. Male and female, He created them. And God blessed them. And God said to them, be fruitful and multiply. And fill the earth and subdue it. And have dominion on it. Pinagpapatibay ng Diyos, siya ang nagbuo ng pamilya. Kaya God is not anti-family, but rather siya ang nagbuo. Alam niya ang importansya ng isang pamilya. Ganon din, hindi lang pamilya, hindi lang yung procreation, yung pagdami ng tao. Sa Exodus 20, chapter 20, verse 12, makikita natin na isa sa mga 10 commandments, ang utos ng Diyos sa mga Israelita ay ano? Sundin, honor your father and your mother. Nakita natin ang Diyos, ini-emphasize niya yung value at yung pagbibigay ng honor sa mga authority, specifically sa mga magulang. Pero dito, si Kristo, ano ang kanyang ini-stress? Christ is stressing that there is a higher importance on the covenantal family of God compared to our earthly and biological family. Ito'y tinuturo sa atin na ang kingdom ng Panginoon ay exclusive lamang sa mga tao na nananampalataya and gumagawa ng kalooban ng Diyos. Kaya napapansin nyo, this is not offered to everyone. Even in our Lord's Supper, makikita nyo, hindi lahat ay inaabutan natin ng tinapay. Hindi lahat ay pinapainom natin ng cup of the wine. It's an exclusive para sa people of God. Kaya himayin natin ang teksto sa hapong ito na tayo ay magkaroon ng malaking blessing, maintindihan natin. Sabi diyan sa Mark chapter 3, verse 31, and his mother and his brothers came, and standing outside, they sent to him and called him. Dito makikita natin na parang nagkakaroon ng confusion, nagkakaroon ng kaguluhan sa isip ng pamilya ni Kristo. Ito yung mga biological family niya. Si Mary, yung kanyang nanay at kanyang mga kapatid. Nakikita natin na after na si Jesus ay nagtuturo, kasi si Jesus sa mga kapatid, sa mga panahon na ito, siya ay patuloy na nagmi-ministry. Healing, teaching, so marami nang lumalapit sa kanya. Marami sumusunod sa kanya. Pero itong yugtong ito, makikita natin na merong crowd, meron siyang tinuturuan na parang ganito, tapos biglang dumating yung kanyang nanay at yung mga kapatid. Nais nilang ipatawag si Jesus. At yung nakita natin dito, ay hindi concern ang pamilya ni Jesus sa kanya in a way na, kumusta ka na ba? Hindi. But rather, this is an act na parang sila ay nahihibang ka na ba? Ganun yun. Naisip nyo ba, an example, no, kayo ay naglalaro kasama ng inyong mga kaibigan, then biglang may nagsabi sa'yo, pinapatawag ka ng nanay mo. Pinapatawag ka ng mga kapatid mo. Ganito yun, mga kapatid. Ganito ang sitwasyon. Medyo nakakahiya ito kung titignan natin sa Panginoong Hesukristo at sa mga sumusunod sa Kanya. Itong oras na ito, nakita natin na hindi pa lubos naiintindihan ni Mary at ng kanyang mga kapatid kung ano ang ministry ni Jesus. Hindi pa sila nagkakaroon ng lubos na pagkakapaniwala, belief, na si Jesus ay Messiah, tagapagligtas. Hindi sila naniniwala. But rather, gusto nilang sabihin kay Jesus, itigil mo na yan. Baka ikamatay mo pa yan. At instead na sila mismo ang lumapit kay Jesus, kailangan pa ba ipasabi sa ibang tao? Pinapatawag namin, pakitawag nga. Nakita nyo yung kawalan ng respeto kay Kristo. Even sa panahon na ito na siya ay nagtuturo na siya ay Diyos.
Kaya itong ating nabasa dito sa verse 31 to 32, sabi sa 32, and the crowd was sitting around him, and they said to him, your mother and your brother are outside, seeking you. Pinapatawag ka. Nakita natin dito na ang familiarity, even kay Jesus, doesn't easily or equates to acceptance of the gospel. Napansin nyo ba yan mga kapatid, na even ikaw ay mananampalataya na, kahit nakikita ang pananampalataya sa'yo, kahit ikaw ay nag-evangelist, doesn't mean na ang pamilya mo rin ay maniniwala kay Kristo. Ganito yon. Ganito ang nangyayari sa sitwasyon na ito. Anong matututunan natin sa yugtong yan? That faith to God and response to the gospel requires the regenerating work of the Holy Spirit. Ang pananampalataya pala sa Diyos at yung pag-respond, pagsunod sa gospel, ay kailangan may kilos ng Holy Spirit. Hindi sapat na kilala, hindi sapat na alam lang. Di ba madalas yan? Makikita natin. Sabi nila, napakahirap daw mag-evangelize sa iyong sariling tahanan. Kung nasan ka ang lugar, pinanggalingan mo. Bakit? Kasi kilala ka nila. Kilala nila paano ka tumanda, lahat ng kalokohan mo, nung bata ka. Kilala ka nila. And then all of the sudden, you will preach the gospel. So dito nakikita natin na hindi ibig sabihin na malapit si Mary at kanyang mga kapatid, ay ito'y automatic na kaligtasan na, but rather may pagkilos ang Holy Spirit. And here, makikita natin na ang pananampalataya sa Diyos ay may katambal na response. In verse 33, ako inyong sundan, sabi diyan, and he answered them, who are my mother and my brothers. Listen, brethren, itong yugtong ito ay parang sa isang sitwasyon, ito ay parang moment of silence. Hindi ba nila alam na kilala rin nila ang magulang ni Jesus at ang kanyang pamilya? Pero ang lumabas sa kanyang bibig, sino ang aking nanay? Sino ang aking mga kapatid? Nakita natin dito na nire-recognize ni Jesus ang kahalagahan ng kanyang ministry. Na siya ay nasa kalagitnaan ng ministry na nagpipreach at nagtuturo about the kingdom of God. Na itong ministry na ito ay mas mahalaga pa kaysa sa mga ginawa niyang signs and wonders. Kung babasahin nyo yung Mark, yung mga previous chapter, nung si Kristo ay nagmimilagro, nagpapagaling, ang daming sumusunod. Ang daming namamangha. To the point na si Jesus ay sumasakay sa bangka dahil ang dami na ng taong sumusunod at gustong makarinig, gustong mapagaling. Pero ano ang mission ni Jesus? Magpagaling? Signs and wonders? No. But the proclamation na siya ang tanging daan. Kaya itong moment na ito mga kapatid, alam ni Jesus na napaka-importante nito. Kaya instead na mapahiya o yung urgency na tinatawag ako ng aking nanay, ng aking mga kapatid, ano ang naging response niya? Sino ang aking nanay? Sino ang aking mga kapatid? Makikita natin dito na hindi ibig sabihin na nakalimot siya sino ang kanyang nanay o kanyang mga kapatid, but rather, alam niya ano ang mas importante sa panahon na iyon. Di ba, sabi ko sa inyo kanina, naalala nyo kung kayo yung mga kabataan pa, pag sinabi sa'yo ng kalaro mo, tawag ka ng nanay mo, anong nararamdaman mo? Takot. Kasi baka ang kasunod nun, tsinelas. O kaya, papagalitan ka o papaluin ka. Pero sa pangalawang illustration na ito, makikita natin na sa isang hospital na merong isang heart surgeon, isang doktor na nag-oopera ng puso, sa kalagitnaan ng pag-oopera niya sa isang pasyente na ang ibig sabihin nito ay maaaring ikamatay, ikabuhay ng pasyenteng ito, then all of the sudden, sa labas ng surgery room, kakatok yung kanyang nanay, yung kanyang mga kapatid, asking na, halika, punta ka dito. Etong surgeon na ito, hindi siya mag-aatubili
na huwag pakinggan ang kanyang nanay. Huwag pakinggan ang kanyang magulang dahil alam niya na ang nung nakahain sa harapan niya ay kailangan niyang pag-ingatan. Dahil pag siya ay nagkamali, buhay ang mawawala. Ganon din, mga kapatid, ang yugtong ito. Si Jesus, binavalue niya. Mahal niya yung sarili niyang biological family, yes. Di ba makikita nga natin nung pinako siya, bago siya sinabi na, alagaan niyo yung aking nanay. Mahal niya, yes. Pero alam din niya na yung mga nakikinig sa kanya nung oras na yun ay kailangan ding maligtas. Kailangan mabago ang puso. Kaya ano yung principle number 2 na makikita natin dito? That response to the call of God for repentance and faith should occupy our mind than temporal concern. Ibig sabihin ba, ikaw ba, kapatid, mas mahalaga pa rin sa'yo yung mga pang-araw-araw. Alam ko mahalaga yung pang-araw-araw na pangangailangan, pero mas matimbang ba yan kaysa sa mga makalangit na bagay? Mas matimbang ba yan sa eternal things na sinasabi sa atin kada linggo, kada pagbabasa ng salita ng Panginoon? Itong pagtuturong ito, hindi natin sinasabi na maging rude tayo o maging bastos tayo sa ating mga magulang o sa ating mga anak o sa ating mga earthly family, hindi. But rather, itong pagtuturo na ito ay ano ba ang mas importante? Ano ba ang nag-o-occupy ng ating isipan? Mga bagay ba na makalangit o laging panglaman ng tiyan? At makikita natin na nagpatuloy sa verse 34 to 35 at sinabi dito, tinignan ni Kristo yung mga nakapaligid sa Kanya. Tinignan niya sila. Ito yung mga apostol, ito yung mga disipulo na nakikinig ng Kanyang pagtuturo. Ang sabi niya, "Here are my mother and my brothers, for whoever does the will of God, he is my brother and sister and mother." Regardless, ito ang nakakalungkot dito mga kapatid, regardless gaano man nating kamahal ang ating biological family, gaano nating kamahal ang ating asawa, nangako ka sa kanya sa altar, gaano nating kamahal ang ating mga magulang, ang ating mga kapatid. Nung sinusulat ko to, ako'y naiiyak dahil naiisip ko yung 4 kong anak. Mahal na mahal ko sila. Pero kahit gaano ko sila kamahal, hindi ko sila maliligtas. Gising, kapatid. Ito yun. Kahit gaano natin kamahal ang ating mga mahal sa buhay, hindi natin sila kayang iligtas. Dahil ang kaligtasan is an individual commitment to Christ. Everyone will answer to God. Sabi sa isang komentary, the knowledge of God is not abstract or intellectual. It is personal, moral, and empirical. It is not static but dynamic. Since He is a living God, it is thus not an intellectual discovery as other knowledge is, but a transforming and life-giving spiritual experience brought to us as to Peter by the illumination of Christ. Anong tinuturo dito sa komentaryong ito? Nais ipahatid dito ng pagkakakilala sa Diyos, knowing God and theology does not guarantee salvation. Kahit gaano pa karami ang pagkakaalam mo patungkol sa Diyos, kahit na kumpleto mo ang pagbasa ng scriptures, kahit ang dami mong binasang theological books, kahit kabisado mo pa lahat ng works ni John Calvin, kahit lahat ng theological books ay iyong nakain na at naintindihan na, kahit gaano karaming evidence of existence of God ang nakahain sa iyong harapan, if you do not believe in the gospel and have faith in Christ,
Your knowledge about God will be with you on your way to hell. Bibit-bitin mo yan sa mga hindi pa sumasampalataya sa Panginoong Hesukristo. Ito iyong bibit-bitin lahat ng knowledge na to. Bakit? Even the demons knew that God exists. Kilala nila si Kristo. Kilala nila ang Diyos. Pero bakit sila nasa impyerno? So hindi sapat ang kaalaman, but rather merong transformation, may pananampalataya. Nakakakilabot at sobering reminder na ito that every individual will surely answer to God. Being a parent, kung ikaw ay magulang, I'm talking to you. Being a parent of a believing person will not secure you a sure seat in heaven. Kung ikaw namang kabataan, being a children of a believing parents will not automatically give you eternal life. Being a pastor's kid will not guarantee you salvation in eternal life. Hindi. Every individual answers to God. Every individual answers to God and is accountable to God. Pero alam mo nyo, ano yung malaking blessing sa mga kabataan? It is a great blessing na mga magulang nyo ay mananampalataya. Dahil malapit ka sa kingdom ng Panginoon. Naririnig mo kada linggo, naririnig mo sa mga magulang mo ang patungkol sa Diyos. Napakalaking biyaya na ito. Pero it doesn't mean that you will be saved. Kailangan mo sumampalataya sa Panginoong Jesus. And principle number 3, pangatlong makukuha natin. Salvation is about having a personal relationship and commitment to Christ. Ang kaligtasan ay pagkakaroon ng relasyon sa Panginoong Hesukristo. Salvation is not through inheritance, but repentance and faith to Christ. Bilang mga Baptists, we are champion of this. We believe in the believer's profession of faith. Hindi porkit anak mo ay automatic ligtas. Sila ay dapat i-profess na ako ay nagsisisi, na ako ay sumasampalataya kay Kristo. Then we acknowledge that they are part of the family of God. So anong application sa atin mga kapatid? Brethren, I'm speaking to you, brothers and sisters. Brethren, examine yourself. If you truly understand the blessing of being part of the family of God, naiintindihan mo ba yung blessing? Sa mga magiging bagong miyembro nito, mga ng TNC, sa mga bagong dating, bagong mananampalataya, naiintindihan mo ba yung blessing? O sa mga luma, baka nakalimutan nyo na. Nava-value nyo ba yung blessing ng every Lord's Day na ito? How is your relationship with the brethren? Are you exercising love towards God and our brethren? Ine-exercise mo ba? Are you still excited when the Lord's Day is approaching? Yung tipong Friday, Saturday na, excited ka na kasi Sunday na. Makakasama ko na yung family of God. Are you excited? Are you saying to yourself, finally, I can be with my brothers and sisters. Finally, after a long week of fighting with sin. Hirap na hirap ako sa kasalanan, sa trabaho, sa problema. Nagkaroon ka ba ng gutom na makasama yung brethren mo? Eh ngayon nandito na, kasama mo na. What? Kinausap mo ba? Kinamusta mo ba? Niyakap mo ba? Meron pa bang ganon? Or do you find yourself uninterested and elusive? Iniiwasan mo ba? As the family of God, every time we come to the table, the Lord's Supper, we must ponder on this undeserved mercy of God. Kailangan namnamin natin tong grasya at biyaya ng Panginoon na every time na hinahati yung tinapay sa ating harapan, dinidistribute yung mga inumin,
Paalalahanan natin na tinubos tayo ng Diyos. Tinubos tayo ng ating Panginoon. Yung kanyang katawan ay ginula-gilanit sa krus ng Kalbaryo nung siya ay pinako, dumanak ang kanyang dugo. At ito ay ating inaalala dahil ito ang nagtubos sa atin. Ito ang nagligtas sa atin, mga kapatid. The Lord's Supper is not given to everyone. Hindi ito parang skyflakes na kahit sino iaalok natin. Hindi ganoon ang katawan ni Kristo. The body of Christ, the value of it ay sobrang taas na hindi natin pwede basta-bastahin at yurakan. We remember the sacrifice of Christ for the bride, for the church. At ito yun, tayo yun, brethren. Napakabigat ng sinapit ng Panginoon. And yes, merong Judas. Nandoon si Judas Iscariot. At maaaring there is a false disciple. Hindi natin maiiwasan. They can be deceitfully be part of the church and this table. But that will not only be forever. Panandalian lang yan, kapatid. That will be for a moment. Bakit? It will not last. For time will come that God Himself will reveal those who are truly His children. Ilalabas niya kung sino yung mga tunay na sa Kanya, tunay niyang anak, sa pamamagitan ba ito ng Lord's Supper at discipline. Makikita natin na ang Panginoong Diyos alam niya ang nangyayari sa Kanyang iglesia. And He will deal with His church sa Kanyang pagbabalik. Everything is visible to God. The kingdom of God is far more beautiful, precious, and eternal than temporary earthly riches. Sa mga nakikinig sa amin, sa atin, sa hapong ito na hindi pa sumasampalataya sa Panginoon, I plea to you, ako ay nagmamakaawa sa iyo, do not be content to where you are right now. Come to Christ and be saved. Come to Christ and be saved. Napakalakas ng loob mo magsabi na alam ko ang gagawin ko bukas. Paano kung nangyari dito sa Pilipinas, yun nangyari sa Iran ngayon? Bigla ka na lang niliparan ng missile at sumabog tong gusaling ito. Nasaan na yung plano mo bukas? Wala. Ang tanong, pag ikaw ay namatay, ano ang gagawin mo sa harapan ng Panginoong Hesukristo? Hindi mo maipagmamalaki ang iyong diploma, hindi mo maipagmamalaki ang iyong knowledge. Pananampalataya lamang ang daan sa kaligtasan. And lastly, for our second application, to be part of the family of God, encourages a life of holiness, pleasing to the Almighty Father. Alam niyo mga kapatid, pagiging kabilang sa family of God, the covenantal family of God, this is the Israel now. Hindi porket Hudyo ay automatic people of God. Remember si Mary at kanyang mga kapatid ay mga Hudyo, and yet they are not automatically people of God. Hindi porket nasa Israel, lahat ng taga-Israel ay maliligtas. This is the new Israel. The people of God who does the will of the Father. Ang sumusunod sa Panginoon Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Di ba very controversial? During elections, makikita natin na isang common practice ng mga kumakandidato ay paggamit ng apelido. Pag ang tumatakbo ay isang anak ng isang magaling at very heroic na politiko, makikita natin na siya ay tinatanggap ng mga voters agad. Kasi kilala nila yan eh. Maganda yung kanyang apelido. Ganon din naman, kung pangit ang apelido, regardless kung yung anak ay mabuti, nabibitbit niya yung imahe ng kanyang tatay. Mga kapatid, as people of God, being part of the covenant family of God, the covenant family of the Lord Jesus Christ, let us be holy. Sabi na nag-testimony kanina,
araw-araw nakikibaka sa kasalanan? Yes, that is true. Dahil the moment na ikaw ay sumampalataya, hindi ka agad perfect. You cannot attain perfect. No one can attain perfection. Dalawa lang yan, unless you die or the Lord returns. Pero, dapat, araw-araw, you sin less and less and less. Ikaw ay lumalapit sa Panginoon nang ikaw ay nagpapabanal. Ganon ang buhay ng may pananampalataya. So for our conclusion, the family of God is bought by the perfect life and blood of the Son of God. Ito yun. We remember the sacrifice of our Lord Jesus Christ. Hindi yan mura. Tinubos tayo ng Panginoon. It is sacrificially given as a payment for us, for those who do the will of God. At itong mga tao na ito are the one who does the will of the Father, who put their faith and commitment to Christ. So, brothers, this is a moment for us to unite, to reconcile with our Lord, with our brethren. As we partake of the Lord's Supper, let us celebrate and be grateful, for it is a great blessing to be part in the family of God. That is the greatest privilege one can attain. Let us pray. Father, Lord, we thank you, Panginoon, dahil ikaw ang nagligtas sa amin. O Diyos, tinubos mo kami, Panginoon. At ngayon, Panginoon, dahil sa sakripisyong ito, nagkaroon kami ng undeserved privilege to be part of your family. Lord, nawa as we partake of our Lord's Supper, ikaw nawa ang maisip namin ng iyong sakripisyo. Ganon din, Panginoon, yung mga privileges na ito na makabilang sa iyong pamilya, children of God. Thank you, Father, for these truths. In Christ's name we pray. Amen.